Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. So, kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, humaharap sa mabibigat na problema, minsan natutokso po tayo sa mga pagkakataong dumarating sa ating buhay. At sino ba naman ang gustong maranasan ng maraming problema? Siyempre, kung tatanungin natin yung isa't isa o lahat tayo, sino kaya dito ang gustong magkaroon ng problema? Siyempre, gusto natin ay walang mangyayaring ganon. So, nung unang panahon na alam natin, yung mga magulang, sila po yung nasusunod. Kung ano yung gusto mong kurso, yan, madalas po yan, Gusto nila sa anak nila kung anong gustong kurso, yun ang susundin. Kung anong gustong isuot mo damit, kung anong gustong pagkain, ganun po nung unang panahon. Pero ngayon, baliktad na. Kung ano yung gustong ng anak, yun na yung nasusunod. Diba? Hindi na umuubra ngayon ang magulang. Kasi nagbabago nga po yung panahon, Pero pagka kasi ganyan laging nasusunod, ang kagustuhan ng anak o ng magulang, merting negative at saka positive side kasi yan. Hindi po magiging maganda. At unang-una, hindi ka mag-growth. Lalo pa kung hindi mo namang gusto ang iyong ginagawa. At sino ba naman talaga ang gustong dumanas ng mabibigat na problema? Natural, gusto po natin lahat na maging magaan ang ating buhay. Kaya lahat po tayo ay gusto natin ay yung maging maayos pa yung buhay natin. Ang gusto natin ay yung hindi tayo nahihirapan, hindi tayo nasasaktan sa ating mga nararamdaman. At siyempre gusto natin yung pa-chill lang, yung tila ba chillax lang, papetex-petex ka lang, okay na yon. Kasi magaan nga ang buhay na gusto natin. Wala pong gustong maghirap, So kapag dumarating, alam niyo ba, pag dumarating ang tukso, lahat po ng ino-offer ng demonyo o ni Satanas ay puro magaan. Puro easy lang, na tatandaan niyo po ba? Yung sa Bible, nung tinukso nitong si Satanas ang ating Panginoong Hesus, ano ang sabi niya? Gusto niya lahat ay magaan ang buhay. Sabi niya, itong bato, gawin mo yung tinapay. O kaya tumalon ka dyan, sigurado ako sasaluhin ka ng mga anghel dahil yan ay nasusulat sa Biblia, Kaya talagang puro magaan ang ino-offer. Kaya yung eksena ngayon, itong si Pedro ay ganun din ang gusto niya, na kailangan magaan lang ang dadaanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi sa Mateo chapter 16 verse 23, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo ako gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." So, yun po, talagang pagkakaisipan ng tao gusto natin ay puro magaan lang. Kapag minsan dumaranas tayo ng matinding problema, hindi po ibig sabihin nun na pinarurusaan tayo ng Diyos. Ibig sabihin lang yun, kapag mabigat mga problema, ay maisip natin, maalala natin ng Diyos na nandyan sa handang tumulong sa atin. Dahil kung hindi niya kumagaan nga ang buhay, siyempre hindi na po natin kakailanganin ng Diyos. Iisipin mo sa sarili mo, hindi, kaya ko na to. Kahit hindi na ako magsimba, kahit hindi na ako magdasal, nasa na akin na lahat. May kapangyarihan na ako, marami na akong pera,
nagagawa ko na ang gusto ko, ihanin ko pa ang Diyos. Kaya marami pong sumasablay sa mga ganyang kakaisipan. Lalo na kapag ang tao ay umuunlad na, nararating na yung tuktok, di ba, ng tagumpay. Maraming sa kasabihan natin na lumalaki na ang ulo. Kasi nga nasa kanya na ang lahat, no? Kaya ibig sabihin yan, kapag tayo nahihirapan, kailangan po natin kumapit sa Diyos at hindi natin sa makakalimutan. Hindi dahil gusto ni Lord na mahirapan tayo, kundi gusto niya ay lagi tayong nasa tabi ng ating Panginoong Yesus. Yan po ang ating lagay sa ating isipan na ano mga mangyari, mabigat man ang suliranin natin o hindi, huwag po tayong makakalimot na kumapit sa Diyos. At huwag laging natin isipin, no, na magaan ang buhay. Kasama po yan na may mabibigat tayong mararanasan. Pero huwag po tayong mag-alala. Dahil gaano man yung kabigat, ay sigurado po tayo, nasasamahan tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Kaya yan po ang laging natin ilagay sa ating puso't isipan. Na sana, ay hindi puro gusto natin ang nasusunod, kundi ang gusto ni Lord. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa karamdaman, sa pamilya at sa pinansya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman at lahat po ng may sakit ngayon, iyong pagalingin. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po, yung mga pamilyang nagkakasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa tigas ng puso, dahil sa hindi mapagpatawad at katigasan ng ulo. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Problema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.